Reading and Literacy Grade 1 Quarter 1 Week 1 Day 2 Let's learn about vocabulary words referring to oneself and family for segmentation. Matatag curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. Thank you! For today's lesson in reading and literacy, we will discuss about vocabulary words referring to oneself and family for segmentation. At the end of the lesson, the learner shall be able to segment a 2 to 3 syllable word into its syllabic parts. Determine how many syllables are there in a given word. And use vocabulary words referring to oneself and family for segmentation. Kumusta muli mga bata? Sa araw na ito ay pag-aaralan natin ang pagpapantig ng mga salita. Ano ang pagpapantig? Ang pagpapantig ay ang paghahati ng isang salita sa mga pantig. Ang pantig ay ang bawat bukas ng bibig sa pagbigkas ng salita. Ito ay karaniwang binubuo ng isang patinig na a, e, i, o, u na maaaring may kasama o walang katinig. Narito ang halimbawa ng pagpapantig. Masaya. Kapag ito ay hinati, ma, sa, ya. Kapag ito ay binigkas, ma, sa, ya. Ilang pantig mayroon ito? Tama, ito ay may 3 pantig. Aklat. Kapag ito ay hinati, ak, lat. At kapag ito ay pinantig, ak, lat. Ito ay may 2 pantig. Aso. Kapag ito ay hinati, a, so. Kapag ito ay binigkas, a, so. Ito rin ay may 2 pantig. Ginagawa ang pagpapantig upang mapadali ang pagbasa ng salita. Ginagamit din ito sa pagtuturo ng tamang bigkas ng mga salita. Awitin natin ang awiting ito, 10 mga daliri. Maari nyo ba akong sabayan mga bata? 10 mga daliri, kamay at paa, 2 tainga, 2 mata, ilong na maganda, malilinis na ngipin, masarap kumain, di lang maliit nagsasabing wag kang magsinungaling. 10 mga daliri, kamay at paa, 2 tenga, 2 mata, ilong na maganda, malilinis na ngipin, masarap kumain, di lang maliit nagsasabing wag kang magsinungaling. Ano-anong bahagi ng katawan ang binanggit sa awiting ito? Alamin natin mga bata. Ang mga bahagi ng katawan ay ang daliri, kamay, paa, tainga, mata, ilong, ngipin, dila. Ito ang mga bahagi ng katawan na binanggit sa awiting ito. Ngayon ay pantigin ang mga sumusunod na salita mula sa awiting 10 mga daliri. Daliri. Pantigin natin ang salitang daliri sa pamamagitan ng pagpalakpak. Da, li, ri. Ngayon ay bilangin natin kung ilan ang pantig ng salitang daliri. 1, 2, 3. Ito ay may 3 pantig. Sumunod, kamay. Ilang pantig mayroon ang salitang kamay? Ipalakpak ang pantig ng salitang ito. Ka, may. Ngayon ay bilangin naman natin ang pantig nito. 1, 2. Ilang pantig mayroon? Tama, ito ay may 2 pantig. Sumunod,
Paa. Ilang pantig mayroon ang salitang ito? Pa-a. Ngayon naman ay bilangin natin ang pantig nito. 1, 2. Ilang pantig mayroon ito? Tama. 2 pantig. Sumunod naman, tainga. Ilang pantig mayroon ang salitang ito? Ipalakpak natin. Ta-i-nga. Ngayon naman ay bilangin kung ilan ito. 1, 2, 3. Ilang pantig mayroon ang salitang tainga? Tama, ito ay may 3 pantig. Sumunod, mata. Ilang pantig mayroon ang salitang mata? Ipalakpak natin. Ma-ta. Ngayon ay bilangin naman. 1, 2. Ito ay may 2 pantig. Sumunod, ilong. Ilang pantig mayroon ang salitang ito? Ipalakpak natin. I-long. Ngayon ay bilangin naman natin. 1, 2. Ilang pantig mayroon ito? Tama, ito ay may 2 pantig. Sumunod na salita ay ang ngipin. Ilang pantig mayroon ang salitang ito? Ipalakpak natin. Ngipin. Ngayon naman ay bilangin natin. 1, 2. Ito ay may 2 pantig. At ang panghuli ay ang dila. Ilang pantig mayroon ang salitang ito? Ipalakpak natin. Di-la. Ngayon ay bilangin. 1, 2. Ito ay may 2 pantig. Nakuha niyo na ba mga bata? Kung ganon, magaling! Ngayon naman ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang 1. Bilangin ang pantig ng mga sumusunod na salita. Unang bilang, guro. Ilang pantig mayroon ang salitang ito? Tama, ito ay may 2 pantig. Pangalawa, bahay. Ilang pantig mayroon ang salitang ito? Tama, ito ay may 2 pantig. Pangatlo, simbahan. Ilang pantig mayroon ang salitang ito? Tama, ito ay may 3 pantig. Pang-apat, kalaro. Ilang pantig mayroon ang salitang ito? Tama, ito ay may 3 pantig. Pang-5, pusa. Ilang pantig mayroon ang salitang ito? Tama, ito ay may 2 pantig. Pang-6, bulaklak. Ilang pantig mayroon ang salitang ito? Tama, ito ay may 3 pantig. Pang-7, mataas. Ilang pantig mayroon ang salitang ito? Tama, ito ay may 3 pantig. Pang-8, buko. Ilang pantig mayroon ang salitang ito? Tama, ito ay may 2 pantig. Pang-9, sapatos. Ilang pantig mayroon ang salitang ito? Tama, ito ay may 3 pantig. At pang-10, langgam. Ilang pantig mayroon ang salitang ito? Tama, ito ay may 2 pantig. Para naman sa pagsasanay bilang 2, hatiin ang mga salita ayon sa pantig nito. Ikahon ang bawat pantig. Para sa unang bilang, ang salitang tinapay. Hatiin ang salitang ito. Ti, na, pay. Ito'y nahati sa 3. Pangalawa, mesa. Hatiin ang salitang ito ayon sa pantig. Ito ay me-sa. May 2 pantig. Pangatlo, aklat.
Hatiin ang salitang ito ayon sa pantig. Tama, ito ay aklat. Ito ay may dalawang pantig. Pang-apat, kabinet. Hatiin ang salitang ito ayon sa pantig nito. Tama, ito ay ka-bi-net. May tatlong pantig. At pang-lima, doktor. Hatiin ang salitang ito ayon sa pantig nito. Tama, ito ay doktor. May dalawang pantig. Tandaan, ang pagpapantig ay ang paghahati ng isang salita sa mga pantig. Ang pantig ay ang bawat bukas ng bibig sa pagbigkas ng salita. Ito ay karaniwang binubuo ng isang patinig na a, e, i, o, u na maaring may kasama o walang katinig. Ginagawa ang pagpapantig upang mapadali ang pagbasa ng salita. Ginagamit din ito sa pagtuturo ng tamang bigkas ng mga salita. O iyan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!